Uy, sarap nito oh. Sarap naman nito. Anong luto mo nito? Sinabaw? Oo. Ang sarap naman nito. Tapos ito gulay. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan. Ayan na, pupuntahan po natin si Ate Shirley, yung tiyahin ni Piniel. Kumustahin din po natin para malaman din natin kung ano yung sitwasyon nila doon sa kanilang bahay. Mula po nung nailibing si Tatay Danilo kasi ay wala po tayong balita sa kanila, no. Maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ina Vlogs, Kalingap Rab, at shout out din sa ating ambassador Kalingap Pusi. Sa landing pad naman po ng Gumaka, shout out din J Morillo Vlogs, ayan, sa deputy niya na si Kalingap Lydia. Maraming salamat po Ma'am Lisa 67 Vlog, Chunila Reyes, Lani Wonder Woman, Tita Eman Pam Channel, Irene Pahoyo, Mil Lapitan, Hong Kong. Shout out din kay Mama Sinya Vlog, Delabs Official. Hiling ko po na sa lahat ng ating mga viewers, wag po natin kakalimutan laging mag-share, mag-like at mag-comment at i-support na rin po natin ang inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. Kumustahin natin sila Ate Shirley, ang tiyahin ni Piniel Hernandez. Tao po! Tao po! Yuhu! Wala pa rin tao? Oy! Hello, kumusta? Ito, nagluluto tayo ng ulam. Ulam. Oo. Uy, sarap nito oh. Sarap naman nito. Anong luto mo nito? Sinabaw? Oo. Ang sarap naman nito. Yan, ang ganda na ng malinis. Oh, di ba? Nilipat ko yung kuryente ninda paano dyan. Tapos ito gulay. Yan. Oh, ano nangyari? Na Shirley, ano nangyari? Bakit wala na yung ano dito? Inalis na? Bakit inalis nyo? Parang nakakalungkot tingnan. Ay, ganun. Okay, yun mga kalinga po. Wala Inalis na nila yung ano dito, yung dating kusina nila, no? Oh, di ba? Malinis na. Oh, ayan. Ayun yung bubong niya, yun. Yung dating bubong. Ayan, yung mga materialis, ayun, mga bulok-bulok na talaga, no? Yan, no? Yung dito yan mga kalingap, mga kaibigan, dati nakalagay. Yan sa area na to. Yan. Nay Shirley, pwede ba tayo magkwentuhan saglit? Okay. Ayan, Nanay Shirley, kumusta po? ito, malungkot pa rin. Bakit? Siyempre, nawala na si Danny, tapos pati yung mga bata. Akala ko, magsama-sama man lang sana sila rito. Wala naman akong magagawa. Siyempre, may mga sariling pamilya na. Sabi ko nga, pagdating ng 40 dias, mag-uwian na lang sila rito. Magkita-kita ulit sila. Ang gusto ko nga sana, magkakasama sila. Pero ano magagawa ko? May kanya-kanya na baliwala ko naman kay Piniel. Alam ko naman na sa mabuting kalagayan siya ngayon. Gusto ko sana magkakasama na lang para mas masaya. Pero wala akong magagawa. Pinipigilan ko nga yun si Elizabeth, wag mo nang umalis. Siyempre may pamilya na Kaya hindi na talagang mapiit. So ibig sabihin nung huling nagkausap kami ni Elizabeth, umuwi na siya? Okay, kinaumagahan. Nung primero, malis yun. Nakapunta na ng terminal. Naubusan yata ng biyahe. Bumalik din dito. Kala ko nga sinong tumatawag sa akin. Si Elizabeth pala. Sabi ko, bakit? Baka ayaw ka akong pauwi ni papa mo. Sabi mo mag-i-stay ka rito. Gustuhin man daw niyang mag-stay. Hindi niya man kayang
hindi niya balikan yung pamilya niya. Lalo na't Okay. may sakit daw. Okay. Nung time pala na yun, may sakit yung anak niya. Naawa nga ako, sabi ko nga, nagsusuka pa naman sa biyahe. Antayan na lang si Jumalin na magkasama sila sa biyahe. Pinilit pa rin niya yung sarili niya na magsulo. Ngayon, si Rebecca, nauna pang umalis. Gusto ko man na tumigil muna sila rito at magbanding-banding sila ba? Wala. So ibig sabihin si Rebecca, Naunang umalis. Okay. Pakalibing pa lang ni Papa niya. Umalis na kaagad sila. Ayun mismo yung, di ba hapon, si Pinyel naman naisama na doon sa dait nila Kuya Bal. Kaya nakakalungkot talaga. Okay. Kaya ginawa ko, sabi ko, baguhin na lang natin to kasi nagparamdam nga sa amin dito. Si Dani, alam ko hindi naman aalis dito yun. Dito na siya halos inuban. Anong klaseng pagpaparamdam naman ni Tatay Yung Daniel? nandyan na kami nakahiga, Doon? ay oo. Tapos si Elizabeth tsaka si Jumalin nandito sa loob. Ang akala ko, si Jumalin yung pumasok. Nakilala ko man pati yung suot niya. Pumasok dito sa loob. Ganon? Opo. Nung gabing yun na pangatlong gabi, Oo. yun. Dahil nagsulo kami ng kandila dyan. May mga nag-ulan-ulan pati yun. Naramdaman ko, pumasok dito sa loob. Pero hindi pa man natatanggal yung ano dito. Kaya sabi ko, alisin na lang natin ito. Baka hindi naman umaalis si Dani dito. Siyempre, andito pa rin siya. So ngayon, medyo parang naano-ano na. Pero parang nakikita ko, nandito pa rin siya. Siguro masaya si Tatay Danilo na ganun nga. Masaya Kaya, siya kasi bago man siya nawala, nakita man lang niya kahit paano yung dalawa. Ano ba naman kay Pinyel, talagang yun naman talaga nagsakripisyo sa kanya. oo nga. Grabe. Kaya mayugto man talaga, naawa lang ako kay Pinyel. Kaya sabi ko nga kay Rebecca, yun pa naman ang inaasahan ko na bago ako ng trabaho. Silang dalawa. Tapos, iniwanan niya pa yung ate Pinyel niya para lang mag-asikaso sa papa niya, nila. Sabi ko, hindi ka na naawa sa ate mo, Pinyel. Pati yung pag-aaral, nabaliwala. Kasi pareha sila noon na nag-aaral nung nandito pa ako. Parang pinaalis lang ako ng Rebecca na yun. Parang pinaalis lang talaga ako eh. Pero kung nandito siguro ako nung parang hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag na basta na lang siya dalhin ng lalaki. Okay. Tsaka nakikita niya na mahina yung ama. Si Pinyel, okay lang talagang naiiyak na lang yan. Siyempre, Oo, ano ba kasi naman eh. ganun nga si Pinyel sobrang bait na bata. Yun naman ang inahangaan ko kay Pinyel. Nagpapasalamat nga ako kahit paano talagang nakinig siya sa akin. Okay. Baka kako, huwag ka nang sumabay dyan sa dalawa mong kapatid na halos hindi na liningoy. Oo, hindi na nilingon. Hindi na liningon yung kalagayan ng ama. Oo. Si Pinyel na lang talaga ang talagang nag-aruga sa ama. Grabing sakripisyo ni Grabe naman talaga sakripisyo. Totoo naman yan eh. Yung pangangahoy dyan, nung nandito sila, yan ang ginagawa namin. Yun, nangangahoy kami, tapos napapatok ng mga kahoy dyan para ibenta lang. Grabe. Minsan gumagawa ako ng mga, pagpupunta kami ng bundok, gumagawa ako ng, yung mga balis bagat, Tatay Papsi. Yun, binibenta ko yan. Buti nga, nung malakas pa si Ate Helen, andito lagi yan. Minsan sasabihin niya sa akin, may ibibenta ka ba dyan na walis? Benta na natin. Ngayon na nagkasakit din siya, hindi na siya napapasyal dito. Lagi dito sa akin yun. Okay. Namimiss ko rin nga eh. Katulad ngayon na hindi ko alam kung pag birthday ni Jumalin, alam ko aalis na rin yan. Siyempre mas malungkot. Ngayon nga nandito sa akin, medyo hindi ko rin maubos maisip na hindi malungkot, di ba? Siyempre. Lalo na wala na yung tatlo. Ano naman kay Pinyel, okay naman siya. Pag-alis lang nitong Jumalin, pupunta rin nitong Isabela.
Kami na lang dito. Kayo na lang ni ano mo, palalab mo. Oh, Oo. palalab ko. Minsan nawawala din. Nawawala rin. Nawawala din eh. Sa ere, siyempre, lagi naman ako nag-iisa. Ay, grabe. Hindi ko naman maiwan. Siyempre, bahay ko baga to. So ngayon, Nanay Shirley, ano yung plano mo? Dito na lang kayo mamamalagi? Oo, siguro, yan na lang din ang naiisip ko na mamalagi na lang dito. Total, may mapapasukan o ano na lang ano dyan. Basta kahit papaano, meron na lang nakukunan sa pang-araw-araw. Tama. Kahit ano na lang dyan. Oh, kasi si Mr. mo naman may alam naman sa construction, di ba? Isa naman yata siyang mason, di ba? Oo, kahit ano naman ang ano niyan, na ipapasok niyan, basta mapagkakakitaan. Buti nga, andito pa rin kami. Naaabot mo. Kadalasan, minsan, nung pinuntahan na nga kami rito hindi pa nga kami pinaalis ni Jumalin. Paantayan nga namin siya. Okay. Saka na lang daw kami pumunta ng bundok. Si Mr. mo, di ba, pwede naman siya mag-apply siguro kay Kuya Bal. Pag-applyin nyo. Para at least kung may mga paggawa dito na bahay, malay mo. Oo nga po, siya po ang magdesisyon. Okay. Kasi sabi ko naman sa kanya, wala naman problema siguro kung pumasok ka dyan. Ganun na lang. At least may trabaho ka. Yes, tama. Kaso nga, maraming naghahangad sa kanya, pinapapunta siya doon. Hindi nga siya nakakapunta kasi inuna muna namin Tatay Papsi ito. Kasi nga, nakakalungkot nga talaga. Para bang nandito lang ba si kaya nyo giniba ito. Oo. Kaya nyo, ayun mga kalingap, mga kaibigan, yun nakita mo sa ano natin, sa intro natin, ito. Kasalukuyan, dito nga kami nagkukwentuhan ni Nanay Shirley, no? Ayan. Ito yung kasing dating kubo nila. Ayan yung nauuntog kami lagi sa lugar na to. Ayan, sa area na to. Di ba? Malinis na. Malinis na sa ngayon. Di ba? At yun nga, yung mga ginamit na yung bubo, yung pang-atip, ayun na, nandoon na siya. Nandoon sa gilid. So ngayon, Nanay Shirley, ayun nga, sabi nyo, nagpaparamdam si Tatay Danilo pa rin dito, no? Siguro masaya naman din siya Masaya po siguro siya. Oo, masaya. Ngayon, Nanay Shirley, yung asawa ni Tatay Danilo, kapatid nyo, di ba? Pang-ilang kapatid nyo yun? Ay, bunso. Bunso. Matanong ko lang, Nanay Shirley, ilang taon si Tatay Danilo noon at ilang taon yung, ano bang pangalan nung kapatid niya? Marisa. Nanay Marisa. Ilang taon si Nanay Marisa nung nagkakilala sila ni... Nasa 20 pa lang siya. 20 years old. Oo. Si Tatay Danilo nung time na yun? Mga 45 o pa 50 na. Pa 50. Okay. Akala ko nga dyan, hindi na mag-aanak ay mag-aanak yun. din, bago nagkaanak sila. Nasisaryan pa nga nun yung time kasi noon, lagi naman akong wala talaga, lagi nasa trabaho ako. Kasi nagpapaaral din naman ako ng dalawa ko. Ayun ang hanap buhay ko man. Naging single parents din ako. Kaya itong si Jumalin, parang lumaki na rin sa kanila nung wala pa silang anak. Oo. Kasi yung unang pag-usap nga namin ni Jumalin, yun nga, naikwento niya na kila Tatay Danilo at tiya niya na si Nanay Marisa nga, yun yung nagpalaki sa kanya. Oo, kasi lagi nga akong wala, nagtatrabaho ako sa Maynila. Padala hanggang sa nag-aaral pa sila. Doon sila na umuwi kay Ladani. Kaya parang sila ang bali anak. Magmula nung anak na si Elizabeth, si Jumalin ng parang kauro-agapay nila sa pagtulong-tulong para sa pag-anak nung kapatid ko dahil nga nasisaryan yon. So ibig sabihin si Elizabeth ay Cesarean. Okay. Ako naman hindi nakakauwi. Bali yung si Jumalin na lang ang parang tumutulong sa kanila. Mga anak kong lalaki. Mga ilang taon silang nagkaanak ni Nanay Marisa? Matagal, hindi lang siguro 5. Tingnan ganun. mo naman kung titingnan mo yung mga anak nila ngayon, kababata pa, samantalang si Dani halos
titingnan mo, parang lulo na lang nila. Oo nga, no. Oo, Oo. oo. Kasi hindi nga makapaniwala na tatay nga nila yon. Mm. Yun naman ang kagandahan at nakita ko kay Danny, kahit na grabe ang hirap dito. Andito pa rin. Talagang pinursige pa rin nila kahit na hirap, Mm. kahit na lang ano na lang dyan. Basta ang importante magkakasama, Mm. yung mapagsalusaluhan. Mm. Andyan lang siya. Hindi Ay, niya grabe. pinabayaan yung mga bata. Ganun talaga kabait si Tatay Danilo. At ayun Nanay Shirley, no. Ikwento mo yung kay Tatay Danilo, gaano kabait, no. Sa ngayon, ano yung may papayo mo unang-una doon sa kila Elizabeth at Rebecca? Ang gusto ko lang kay Elizabeth, kahit na may pamilya na siya, at alam niya naman na nangyayari dito, at sa tatay nila, at kahit wala na silang mga magulang, gusto ko, kung ano man yung maibibigay niyang tulong sa mga kapatid niya, huwag niyang kakaligtaan yun na hindi niya niyang pababayaan yung dalawa niyang kapatid. Kumbaga sa lagi niyang kukumustahin Mm-mm. para hindi matanggal yung communication nilang tatlo. Mm-mm. Mas gugustuhin ko nga sanang dito ko nga gustong patirahin para kahit paano magkita-kita ulit sila. Mm-mm. Yan lang ang mapapayo ko kay Elizabeth, kahit na may pamilya siya, alalahanin pa rin niya na kahit na papano, umuwi pa rin sila dito. Okay. Magtagapasyal man lang. Okay. Huwag nilang iisipin na wala na sa kanilang naghihintay rito. Nandito pa rin ako. Mm-mm. Sila na lang ang inihintay ko para makapunta na lang sila rito. Okay. Kay ano naman po, kay Rebecca? Kay Rebecca, ang gusto ko lang kay Rebecca, kahit na maaga siya nag-asawa, sana maisip pa rin niya na ipagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Mm-mm. Kasi para sa kinabukasan niya yun, mahabang panahon pa para hindi niya masayang yung pinag-aaralan niya. Mm-mm. Gusto ko nakatapos pa rin siya kasi alam ko rin na gusto rin niya mag-aral. Mm-mm. At pinangako niya rin yan na gusto niyang makatapos. Mm-mm. Sana lang maisip niya na makakatulong sa kanya yon. Pagpatuloy niya lang yung sinasabi niyang gusto niya mag-aral. Okay. Kahit na nag-asawa siya ng bata, Mm-mm. sana lang makapag-aral pa rin siya. At Okay. wag niya rin kakaligtaan na may mga kapatid pa rin siyang naghihintay din sa kanya. Okay. Wag naman sana siya maging katulad nung dati. Dapat baguhin niya na rin yung ugali niya. Kasi wala na silang mga magulang. Mm-mm. Sana lang, wag na lang sila kung ano man yung mga nung nakaraan man nung una, Mm-mm. kalimutan na lang nila yon. Tama. Oo. Bilang bunso, sana kung ano man lang ang sinasabi sa kanya ng yung kapatid niyang panganay, nakikinig man lang sana siya. Mm-mm. Tama. Huwag niya naman sanang sasabihin na porket nag-asawa na siya yung gusto niya, yun na lang ang masusunod. Mm-mm. Tama. Hindi man lang niya inaalala kung anong sinasabi para sa Mm-mm. kanya. Mm-mm. Hindi naman yung para sa amin, sa kapatid niya, para din sa kanya yun. Yes, tama po yan. Dito, Nanay Shirley, meron pa naman silang luti dito. Meron. Sabi ko, nung matagal ko na yan sinasabi sa kanila, sabi ko, ikukuha ka namin ng madalas nga kami pumupunta sa bundok. Mm-mm. Sabi ko, ikukuha namin kayo ng paunti-unti Mm-mm. na bunsod. Mm-mm. Tapos, siyempre, ganun talaga Tatay Papsi. Paunti-unti. Yes. Alam mo naman tayo dito. Oo. Hindi Balot, man natin balot ng kahirapan. Oo, hindi natin masasabi na mabuti kung may pera ka dyan, agad-agad, Mm-mm. andyan lahat ang kakailanganin mo. Mm-mm. Unti-unti lang po ba? Yes, tama. Sila lang naman ewan ko, siyempre, lagi akong wala. Parang kumbaga sa kaya sila na lang po ang pinatira ko dito. Okay. Pero yun nga sabi ninyo may luti naman sila dito. At ayun, sana maisipan na lang din nila na dito na lang Ayun manirahan. nga, oo. Kasi unang-una, yung asawa yata ni Elizabeth may alam naman sa Oo. construction, di ba? May alam siya bilang isang mason or karpintero, di ba? Pwede naman siguro silang dito. Kaya Kaya gano'n lang nga. siguro. Antabayanan mo na lang sila na kung maaari, dito na lang manirahan para at least Oo, sama-sama na lang oo. dito, di ba? Sabi ko Kasi nga,
Sabi ko kay Elizabeth, ikaw ang panganay. Kapag ikaw ang nakita na nandito ka, pati si Rebecca, makakayag mo rito. Yes, tama. Dahil kung hindi nanggagaling sa'yo, hindi ka nakikita rito, mawawalan din yung ganang tumira dito. Tama Kailangan yan, tama. makita kang nandito ka. Yes. Hindi naman kumikibo. Siguro, Mm. sabi ko, bahala ka Okay. kung ano magiging desisyon. Pero para sa akin, sayang naman yung luti nyo dyan. Dapat dito na lang kayo, may mapagpatatayuan naman kayo. Yun naman pala eh. Pero may komunikasyon naman kayo sa kanilang Okay. sa kanilang magkakapatid. Opo. Okay. Okay naman daw po sila. Okay. So ngayon na Nanay Shirley na si Pinyel ay nasa mabuting kamay na, no? Nasa mabuting pamilya. Pamilya Matubang, ano? Kasama siya doon sa bahay nila Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna Matubang, di ba? Ano po yung kumbaga may papayo mo kay Pinyel? Marami po para sa Okay. kanya. Unang-una, nagpapasalamat ako kasi pinakita niya talaga yung pagsasakripisyo niya sa papa niya. At salamat din kasi nakinig siya sa akin. Ang pinapayo ko lang sa kanya, sabi ko kahit wala na ako si papa mo dahil nangako ka na. Gusto mo matupad ang pangarap mo. Kahit masakit man, ayokong maiwalay dito. Sila, para sa iyo yan. Sabi ko, enjoy mo lang kako sarili mo. Pero kahit na papano, sana yung natutuluyan niya ngayon, kung ano yung pagkakilala sa kanya, sana wag na yung babaguhin. Sana ipakita niya yung maging maayos siya, maging mabait, yung magalang, wag mawawala sa kanya. At yung mga tumulong sa kanya nung araw hanggang ngayon, sana lang magpakabuti po siya, Okay. magpakabait po siya doon. Okay. At yung pinapangarap niyang pag-aaral, sana tutukan niya po yan para yung gusto niya sa buhay niya ay makamtan niya po yun. Balang araw, makikita niya na lang din na andyan na po pala siya sa maayos na Kalagayan. kalagayan. At napapasalamat din ako sa mga tumutulong sa kanya ngayon. Kahit na noon, alam ko hindi niya nila pababayaan si Pinyel. Sabi ko nga, lakasan mo lang ang loob mo. Sabi ko, total kahit nawala na si papa mo, sabi ko, masaya yun para sa'yo. Dahil matutupad mo rin yung mga pangarap mo sa buhay. Basta, lakasan niya lang ang loob niya. At huwag siyang makakalimot sa Diyos. Yes. Yun ang gusto mong mangyari sa kanya na kahit na kinuha na si papa mo, wala na si mama mo, sana lang iayos niya lang yung pag-aaral niya. Tama. Okay, Nanay Shirley, maraming salamat At Nanay Shirley, mayroon akong konting sa iyo, no. Wag mong aayawan to, Nanay Shirley, pangbili ng kahit konting ulam. Ayan, Nanay Shirley, para sa iyo, no. Ayun, Nanay Shirley, tanggapin mo, Nanay Shirley. Para sa iyo yan, Nanay Shirley. Thank you. Okay, pang ulam man lang, di ba? Salamat. Kaya ayun, Nanay Shirley, maraming salamat at maganda yung mga naipayo mo sa tatlong magkakapatid, lalong-lalo na kay Pinyel. Oo, at yun ang hinihintay natin, lalong-lalo na yung buhay isang estudyanteng muli ni Pinyel sa piling nila Kuya Bal Santos Hanga Matubang. talaga, Tatay Paps, hanga talaga ako kay Pinyel Sa totoo lang. Lahat talaga, sinakripisyo niya yung para sa papa niya. At yun naman ang sabi ko sa kanya, dahil wala na kako si Bika, iniwanan ka na, dapat huwag mo na lang din ka kung iwanan si papa mo. Hindi naman masama yung mag-boyfriend. Sabi ko, sana isipin mo muna yung pag-aaral mo. Okay, Kasi darating din kayo dyan. tama. Yun ang sabi ko Tama sa yun. kanya. Pag-aaral mo na hindi man nakatapos yung mga kapatid mo, ikaw man lang ba? Kaya ang ginawa niya, parang pinagsabay niya yung pag-aalaga sa tatay niya, tapos sa pag-aaral niya. Sinakripisyo niya yun. Kahit ano mga awa yung gawin ko, sabi ko man nga sa kanya, magtrabaho mo na naman. Siyempre, alangan man magkakasama tayo dito, gutom naman. Yes, tama. Siyempre, kailangan din Kaya kahit nawala naman ako sa poder dito,
lagi naman akong nakasupport sa kanila. At pasalamat nga po ako sa inyo dahil nakarating po kayo dito para sa kanila. Walang anuman, Ate Shirley. Yun po ang pasasalamat ko talaga. Kaya sabi ko, masaya ang papa mo. Huwag mo na lang masyadong alalahanin. Enjoy mo lang yung sarili mo. Lalo na't nandiyan ka na sa dait. Magpakabait ka. Yes. Sana huwag magbabago yun. Okay, yun ang pinaka-importante. Opo. Yung wag siyang Huwag magbago. mo siyang magbabago. Okay. Salamat Ate Shirley, no? At kami ay may lakad pa, no? At lagi po kayo mag-iingat dito, no? At ayan, maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers dyan, ano? Thank you ng marami po sa inyong panonood sa ating mga videos, ano? At wag po natin kakalimutan laging mag-share, mag-like at mag-comment. At salamat po sa inyong support, sa inyong lingkod, Kalingap, Tatay Papsi. Mga Kalingap, mga kaibigan, sa lahat ng viewers natin, mag-iingat po tayo lagi and God bless us all. Bye-bye!